kami po ay sa Friends of Jesus Christ, kailangan ng po kanina. Mula po sa aming mga leader, nakapasok po ng Friends of Jesus Christ, lahat po ng community, ay pinapaako po sa inyo lahat ng sagalang pagpapalang mula sa Panginoon, ang kanyang kapag, ang kapayapaan, at pag-ibig ng Panginoon ay sumayin po lahat ngayon. Amen. Praise the Lord. So, bilisan na natin po. Ang Friends of Jesus Christ po, nice natin pong ibigyan kayo ng introduction dito para meron at least kita natin kasi bawat Kristiyano o bawat church ay meron pong mga ministry na sinasabi ng pastor kanina binibigay ng Panginoon. So, nice natin i-introduce sa inyo rin po yung ministry na binibigay ng Diyos sa amin, ang Free Bible Ministry po. Almost 40 years na po namin itong ginagawa. Binata pa po ako noon. So, itong Free Bible Ministry ito ay meron po kaming team dito po. So, ngayon kami po yung napunta sa inyo. Ang dami po nagre-request. Buong Pilipinas po ito. Kahit saan sulok ng Pilipinas ay pinupuntahan po namin. No? So, walang pili po yun. Kahit na mahirap na, nasa bundok na, dagat, tatawid ka, kung ano po mangyayari. No? So, wala tayong pili kasi si Lord. Tama-tama yung salita ng Diyos natin narinig kanina. Not by might, nor by power, but by the Spirit of the Lord. Nagagawa po natin dito ngayon. Amen. So, itong Free Bible Ministry ito po ay meron po tayong vision, no? Binigay ng Lord sa vision natin sa Friends of Jesus Christ. Ito ay ang pangitain ng Lord dito po sa Matthew 24:14, no? And this gospel of the kingdom will be preached to all the world for witness to all the nations and then the end will come. So, gusto natin ng end na come? Mag-end na? No? Gusto natin o gusto pa natin manatili pa? Ang hirap yata ng manatili dito, no? So, para po ito ay mangyari na sa ating panahon, ay sabi ni Lord, kailangan ipangahayag natin ang mabuting balita sa lahat ng mga tao. So, ibig sabihin dahil wala pa ang end, meron pang hindi nakakarinig. No? Bibigyan ng chance ni Lord ang lahat para mapakinggan. So, kami po, tuwing magbibigay kami ng Bible, meron po tayong kunting mensahe na ito at saka mamaya po kunti lang din na para ma-empower po tayo, magkaroon tayo ng kalakasan para maipahayag ng mabuting balita. So, sa pamagitan nito, para mapapadali ang ating pagbalik at pagpapalik ng Panginoong Isus, ay kaya makakatanggap kayo ng Bible mamaya para kayo po ay ma-inspire ng Holy Spirit para ipasa sa iba, no? Yung salita ng Diyos. Kaya pagka pinasa yun, madali lang punuin ni Lord to. No? So, kaya kailangan natin na mayroong tayong Biblia, mayroong tayong salita ng Diyos sa bawat isa para mismo bawat isa ay na-empower ng Holy Spirit. Kaya napakaganda po ng mga testimony po dito kasi yung iba po namin mga Biblia na malayo pa sila ay sa ibang lugar ay nagpapadala po sila ng testimony nila na Pastor, ito pong ako po ito si ganito, natanggap ako ng Bible sa inyo, after 3 years po, naging pastor na siya. No? So, ang dami na, nagdalaw na sa ng disciples. So, ganun din po ang nangyari sa atin kapag yung sinasabi ng pastor kanina, pag tayo ay na-control ng Holy Spirit, control tayo ng Holy Spirit, no? Madaling gagawin ni Lord. So, kaya sabi ng Lord dito sa Matthew 10:7-8, humayo kayo. Ito pangako ni Lord. Kapag nandito na sa atin ang salita ng Diyos, humayo kayo at ipangaral ng Diyos na malapit ng maghari ang Diyos. Pagalingin niyo ang mga may sakit at buhayin ng mga patay. Pagalingin niyo ang mga titongin at palayasin ng mga demonyo. Yamang tumanggap kayo ng walang bayad, magbigay naman kayo ng walang bayad. Kaya ba natin gawin yun? Hindi natin kaya gawin yun. Dahil ang Holy Spirit, ang kapangyarihan ng Espiritu Santo na nasa atin, kaya natin magpagaling. Si Lord ang magpagaling, hindi tayo. Amen? So, gagawa lang tayo, act lang tayo. Sabi ng pastor kanina, mag-action lang tayo. Action na natin yung salita ng Diyos. Okay, so sabi ni Lord sa Acts 1:8, no? And you will receive power when the Holy Spirit has come upon you. You will be my witness in Jerusalem, Judea, and Samaria, and to the ends of the world. So, yun ang mga kapangyarihan ng pagkaloob ni Lord sa atin. Kapag tayo nag-witness ni Lord, dito sa Jerusalem, sa ating pamilya, lalabas tayo sa ating mga kamag-anak, hanggang sa end of the world. No? So, ganyan kadali sasabihin ni Lord, pero meron tayong dapat gawin para mangyari po yan sa atin. No? So, kunti ano ba?
Okay, so ngayon po ay meron kami ipagkatalog sa inyo na info sheet. Sulat ninyo yung pangalan nyo para for record purposes na namin ito. Nalaman namin dahil from 1983 hanggang ngayon po ay naka 1.2 million pieces ng Biblia na napapamigay natin sa buong Pilipinas. No? So, lapan nyo lang po yun ang pangalan nyo at saka ilan Tagalog na lahat yan. No? So, okay po. So, nalangin tayo, Panginoon. Salamat po, Lord, na bigyan po kami ng kaayusan, Panginoon, sa aming kunting panahon ito, Lord, sa pamimigay ng Biblia. At ganun po kami ng Espiritu Santo, Panginoon, pangalaman namin, Lord, ang inyong pagkuban at ang kapangyarihan ng Panginoon na manatili po sa amin, ang aming mismo, Lord, ay kakasangkaparan ninyo, Panginoon, para ma-release ang inyong buking balita, ma-release ang inyong kapangyarihan, Lord, ang Espiritu sa iba, Lord. Ito po ang dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ilan po na po tapos. Yung pong sheet na yun po ay meron pong maliit yan na number. Yan po ang mapunta sa inyo para mamaya po pagka distribute natin yan, tatawagin na lang po namin yung number. So number nyo lang po. Yung malaking portion naman ay buhay namin sa inyo. Susulat po nila yan sa aklat na sa Biblia ang pangalan mo. Dito pa lang ipagkisina natin sa Lord. Lahat ng mga tumatanggap sa Kanya bilang Panginoong Tagapagligtas, ang pangalan mo ay sinusulat sa aklat ng buhay ng Panginoon. Praise God. Announce ko lang po ha, na yung mga nandito lang po, sa po matatanggap ng Biblia po ha, o kung sulat dyan na wala dito, nandiyan siya. So, kasi practicein na natin yung gusto mangyari ng Panginoon na isa-isa sa atin, harap sa Kanya, diba? So, walang proxy sa Lord ha. Huwag yung pagisulat. Kayo po nandito. So, lahat po tayo dito ay na-born again na. Kung baga tumanggap na sa Panginoon, bilang ating Panginoon Tagapagligtas, meron po ba dito na nagdududa pa sa kanyang kaligtasan? So, wala na siguro, no? Sabi ng Lord, sa Roma 6:23, sapagkat namatay ang kabayaran ng kasalanan, ngunit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. So, kamatayan ang kabayaran ng kasalanan. So, lahat ay tumanggap ka sa Panginoon. Tinanggap natin ang Lord. Pag tinanggap natin si Lord, tinanggap natin yung kanyang ginawa sa krus. No? Siya ay napako doon. Lahat ng mga kahihiyan ay tinanggap niya hanggang sa ikamatay. At bumaba siya sa impyerno. Dinala niya ang lahat ng bigat ng kasalanan natin. Lahat sa atin. Dala niya doon sa impyerno. And after 3 days, iniwan niya po doon. Diba? After 3 days, nag-resurrect siya. Nabuhay siya muli. Para tayo, yung ating mga kasalanan na kanyang dinala sa impyerno ay hindi na babalik sa atin. Nag-resurrect siya dahil doon ang ebidensya na tayo ay pinatawad sa lahat ng ating kasalanan. So, may lahat ng kasalanan na ginawa ng tao ay napapatawad. Walang kasalanan na hindi napapatawad. Ang hindi lamang napapatawad ay yung hindi nag-ask ng forgiveness. So, no? Kung ayaw mong magbigay, ayaw mong mag-confess sa iyong kasalanan, ay hindi ka napapatawad. So, kailangan i-confess natin. Diba? Sabi ng Lord, if you confess, John 1:9, if you confess your sins, He is faithful and just to forgive us and to cleanse us from all our unrighteousness. So, kanina, ang ganda ng prayer ni Pastora, humingi tayo ng tawad sa Lord. Tunay nga po, yun ang nangyari sa buhay natin. Yun ang nangyari sa salita ng Diyos. Diba? Sabi ni Pastor kanina, lahat ng sinasabi ng Diyos,
Lahat ng sinasabi ng salita ng Diyos ay mangyayari. Lahat ng pangako niya ay mangyayari. Kaya meron tayong 100% na pananalig sa Kanya na lahat ng Kanyang sinasabi dito ay gagawin niya sa atin. Amen? Praise God. So lahat tayo ay tumanggap na sa Panginoon. So habang tayo ay naghihintay sa muling pagbabalik ng Panginoon, yun ang sinasabi ng Pastor Danila na every day, moment to moment, ay meron tayong pakikipagsama sa Lord. Unahan tayo ng Lord. Walking in the Spirit, yung sinasabi ni Pastor kanina. No? Lumakad ka ayon sa Espiritu. Mahirap ba yun? No? So, tingnan natin ang salita ng Diyos. So, para tayo ay bigyan niya ng kapangyarihan, kailangan natin ng kapangyarihan ng Panginoon dahil hindi ko natin kaya yun, mga kapatid. Ang ating katawan ay nagiging sanay na sa kasalanan na ginawa natin noon, kaya nasabi ko sa kanina na hindi lang Sunday, banal tayo kasi nandito. Pagkatapos ng Sunday, Monday to Friday, saan tayo nagpupunta? Sino ang ating mga kasama? No? So, kaya lang, ito pala ang katuparan ng binibigay ni Pastor Danila na dapat tayo ay moment to moment, minuto-minuto, seconds lang ka. Sabi nga ni Jesus, di ba? Pray without ceasing. No? So, pray without ceasing. Paano ka mag-pray na walang patid? Kaya mo ba yun? Sino dito nananalangin ng 10 minuto? Mahirap na ba yun 10 minuto? Mahaba na ba yun? O 2 segundo lang? Thank you, Lord. Tulong. No? So, hindi pala imposible yun. Okay, so, tuloy natin yun kaya. So, sabi ng Panginoon, kailangan natin ng kapangyarihan ng Espiritu Santo, ng banal na Espiritu, para tayo po ay makayanan natin yung gagawin niya sa atin. No? Katulad ng sinabi kanina ng Lord na pag-pray na without ceasing dahil nahirap po mag-pray na walang patid. So, naisip nyo na ba na kaya bang mag-pray? Ibig sabihin, pag gising mo sa umaga, pray walang patid hanggang hapon, hanggang tanghali, hapon, hanggang gabi, hanggang kinabukasan, bakit tulog ka, pray in the Spirit para walang patid. No? Sa Lord ay walang imposible. Sa atin, imposible yun sa atin. Diba? Imposible yun sa atin. Kahit na 2 oras. Ang hirap mo nagalangin ng 2 oras. Pero kung feel ka ng Holy Spirit, kaya pala yun mga kapatid. So, sabi dito Lord, sabi ng Panginoon dito para magkaroon tayo ng ganito, kailangan natin mabautismuhan, magkaroon ng kapangyarihan ng Panginoon, ng Espiritu niya, para natin ay matanggap natin yun at kaya natin gawin. So dito sa Gawa, chapter 1 verse 5 at chapter 1 verse 5 and 8, babautismuhan tayo. So nagbautismo ka sa tubig si Juan, ngunit hindi yung katagal, at babautismuhan tayo sa Espiritu Santo, ngunit bibigyan kayo ng kapangyarihan pagpapasa inyo ng Espiritu Santo at kayo magiging saksi ko sa Jerusalem, sa Judea, Samaria at hanggang sa dulo ng daigdig. Ito po yung nabanggit natin kanina na kaya-kaya natin mag-share ng Word of God. Dahil gagawin natin doon para kay Lord, hindi para sa atin o sino man yung kausap natin, no? Para kay Lord. Gawin natin kay Lord para hindi mahirap. Dahil pag ginawa natin yun sa ating sarili lamang, ang hirap talaga. No? Ma-reject ka pa, magtatampo ka lang, ayaw ko lang, nire-reject lang ako. Pero kung gagawin mo sa Lord, ano sabi ni Lord? Kung ako nire-reject nila, alalahanin mo. Pag ikaw nire-reject, nauna na sa akin. No? So ginawa nila yun kay Jesus, hindi sa atin. Kailangan intindihan din mga kapatid para madali tayong mag-share ng Word of God. So sa Lucas chapter 3 verse 16, kaya't sinabi ni Juan sa kanila, binabautismuhan ko kayo sa tubig, ngunit ang darating na kasunod ko ang magbabautismo sa inyo sa Espiritu Santo at sa apoy. No? So si Jesus ang magbabautismo sa atin, hindi yung ating pastor o sino kasama natin dito. Wala iba, kundi si Jesus ang magbabautismo sa atin at nandito lang po ang ating pastor para tayo i-guide. Amen? I-guide. Meron tayong kamay para ipatong sa kanila o meron tayong dinig para sabihin sa kanila. So, dito sa Lucas 11 verse 13, ang sabi ng Lord, kung kayong masasama ay marunong magbigay ng mabubuting bagay sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang inyong Ama sa langit pinibigay ng Espiritu Santo sa mga humihingi sa Kanya? See? So, kailangan natin palang hingin ang Espiritu Santo para tayo ay, para matanggap natin. Hindi lang yung Lord, kung ano lang. No?
So, alam mo, pag natanggap natin itong Espiritu Santo, napakadami po ng benepisyo nito po, mga kapatid. Kayang-kaya natin gawin yung sinasabi ni Pastor kanina na mag-walking in the Spirit tayo. So, sa Gawa chapter 2, verse 1 to 3, sabi, paano ito natanggap nila? Nang sumapit ang araw ng Pentecostes, nagkatipon silang lahat sa isang lugar at biglang narinig ng isang pugong mula sa langit ay ibang napunot ng malakas na hangin at napunong nito ang bahay na pinarungan nila. May nakita silang waring mga bitang apoy na lumapag sa bawat isa sa kanila. So yung unang dating ng Espiritu Santo po sa panahon nila ni Jesus o nila Peter nila Juan ay ito po yung nangyari. Mayroon silang gathering na ganito. At bigla po lang narinig ang ugong na mula sa langit, ang lakas ng hangin, at pagkatapos po ay napuno nito ang bahay, ikot-ikot siguro ang hangin sa loob, at pagkatapos po ay nakita nilang mga waring bilang apoy na lumapag sa kanila. So, imposible ba itong mangyari sa atin? Hindi, no? Diba? Kasi alalahanin natin palagi ang salita ng Diyos. Pangako ni Lord, I am the same yesterday, today, and forever. Diba? Sabi ni Jesus na gano'n, siya yung noon, ngayon, at magpakailanman. So, kayang-kaya gawin ni Lord ito. Huwag kayong mag-alala o huwag kayong magulat kung may dilang apoy kayo nakikita sa iba ng mga kasama. Amen? Praise God. So, ano ba nangyari noon ay gano'n din mangyari sa atin doon. So, ito pa, pangalawa. Gawa chapter 8 verse 14 to 17, ang nabalitaan ng mga apostol na nasa Jerusalem na tinanggap ng mga Samaritano ang salita ng Diyos, sinuko nila Rodas na Pedro at Juan. Pagdating doon, ipinalangin nila ang mga Samaritano upang sila tumanggap din ng Espiritu Santo sapagkat hindi pa ito bumababa sa kanila sa kanila. Sila ay nabautismahan lamang sa pangalan ng Panginoon Hesus at itinatong nila Pedro at Juan ang kanilang kamay sa kanila at tumanggap sila ng Espiritu Santo. So kanila, ang unang sin nila ay waring may bilang apoy na sa kanila, bawat isa sa kanila. So, tumanggap sila ng Espiritu Santo. Dito sa pangalawang pagkakataon, marami po itong pagkakataon, tatlo lang po ating basahin. Pangalawang pagkakataon ay nanalangin sila, no? Ay nag-preach the word of God sila, Juan at si Pedro, at pagkatapos po ay inilapag-bilang o inilihans nila yung mga tumatanggap sa Espiritu Santo. So, nilihan sila. Tinatungan ng kamay. Ayun. So, yung pangatlong pagkakataon po ay dito po. Sa 10 ng Gawa, chapter 10, verse 44 to 47, nagsasalita pa si Pedro ng bumaba ang Espiritu Santo sa mga nakikinig ng salita. Namangha ang mga mananampalatayang Hudyo na kasama ni Pedro sapagkat ang mga ito ay pinagkaluan din ng Espiritu Santo. Narinig nila mga hindi na nagsalita sa pangbalita at nagpupuli sa Diyos kaya sinabi ni Pedro, tulad nila o tulad natin sila ay pinagkaluan din ng Espiritu Santo. Sino pa ang makahandang na bautisman sila sa tubig? Nabautisman na tayo sa tubig? Amen. Praise God. So ito, bautisman tayo din ng Espiritu Santo. Dito sa pangatlong pagkakataon, marami pa ito pong pagkakataon, pero hanggang dito na muna tayo. At tayo nagpapasalamat at meron tayong pastor na nagkagayad sa atin. Sila po yung gagamitin ng Lord para maiimpuho sa ating lahat ng mga kaalaman ng Lord at magpasalamat tayo na bigyan tayo ng isang pusong masunurin sa Panginoon. Amen. Amen. So dito pa lang, si Pedro at si Juan ay nangangaral ng muling balita. At habang sila nangangaral, walang apoy, walang lay hands, nangangaral pa lang. Hindi pa tapos si Pedro. Pero, natanggap na nila ang Espiritu Santo. At ang ebidensya nito na natanggap nila ang Espiritu Santo, narinig nila ang mga Hintil na nagsasalita sa ibang wika at nagpupuli sa Diyos. Alam niyo ba yung speaking in tongues? Meron na kayong nakatanggap na sa inyo doon, sa gift na to. So, nagsasalita sila ng iba't ibang wika. So, hindi ito maiintindihan kahit sino. So, nagsasalita sa ibang wika at nagpupuri sa Diyos. So, nakita nila yung mga Hintil na yun na nagsasalita. Yung iba, hindi mga Hudyo, no? O, hindi. At dalawang tao lang naman tayong sa tingin ng Diyos na dito sa daigdig nito. Ang mga Hudyo at tayo ng mga Hintil. No? Lahat ng uri ng tao ay Hintil maliban doon sa Hudyo. So, narinig nila nagsalita sa ibang wika. Itong ibang wika po
ang sabi dito sa una po dito, chapter 14, verse 2, ang nagsasalita sa ibang wika ay sa Diyos ang nakikipag-usap, hindi sa tao, sapagkat walang nakapaunawa sa Kanya, gayunman nagsasalita siya ng mga hiwaga sa tulong ng Espiritu Santo. So ito po, yung sinasabi ni Jesus kanina na pray without ceasing, pwede ka pala magbanalangin na walang pakit. So gagamitin mo itong gift ng Holy Spirit ito, ha? There are 9 gifts of the Holy Spirit, speaking in tongues. No? Mababasa niyo yung mga 9 gifts ng Holy Spirit yun, ang magpapagaling, pagsasalita sa ibang wika, at mayroong interpretation ito, at mayroong pang pagsasalita ng mga pagpahayag ng salita ng Diyos. At 9 po ito mga kapatid, babasahin na natin, magkakaroon din ng Bible doon, no? So, pwede pala yun. Kung ikaw ay nanalangin ng 2 minuto, 10 minuto, 10 oras, yung ang sinasabi ni Pastor kanina, na mag-walking in the Spirit tayo, pag ikaw ay nakatanggap ng gift na ito kay Lord, sa pagsasalita sa ibang wika, meron ba dito ng speaking in tongues? Walang nagtaas ka ba? Okay, hindi ko si Pastor yun. Alam na alam ni Pastor ito. So, see, tutulungan tayo nito. Kasi in the Spirit ito, no? So, pagka ikay natanggap mo ang kapangyarihan ng Espiritu Santo sa salita ni Pagwika, hindi ito na iintindihan. No? So, hindi ito. May kataga ito. Di ba? Kami kasi, meron na kaming gift ito. No? Siya na para malasan na habang nag-pray ka. No? Itong Espiritu Santo na gift ng Holy Spirit sa atin ng speaking in tongues, pag ikaw ay nag-pray with understanding na nalalaman mo, alam na alam mo yung ipag-pray sa lahat ng mga tao o sino man ang gusto mo ipag-pray, sandali pa lang, mauubusan ka na, ba? At kapag nauubusan ka na, hindi mo ka na. Pero kapag ng Holy Spirit ang mag-pray para sa iyo, ito ay sinasabi kong mystery ito na tinutulungan tayo makarating. Access yun na makarating tayo sa Ama na nasa langit. Yung ating prayer na makarating sa Kanya. Okay? So, speaking in tongues ka, gamitin mo yung gift ng Holy Spirit. At dito po, pag ginamit mo to 24 hours. Kahit tulugan, naranasan nyo ba na tulugan na nagisingan mo, nagpupuli ka sa Panginoon? Nagisingan mo na may mga salita ng Diyos na binaflash sa iyo? Oh, yun lang magising ka na nagpupuri ka sa Panginoon. Wow, ang ganda ng fellowship mo ni Lord. Tulog ka nun, pero nangyari. Oh, so dito sa gising tayo mula umaga hanggang gabi, pag speaking in tongues ka, pray ka bago ka umalis o bago ka saan ang punta mo, pray ka in the Spirit, siya na ka naman. Hindi naman kailangan na lakasan yun. In the Spirit ka, no? So, in the Spirit, ang Spirit natin ay nasa ating kalooban. Alam natin na ang katawan natin ay templo ng Espiritu Santo. Diba? Templo ito ng Espiritu Santo at ang Espiritu Santo ay nakatira sa atin. No? Kaya, nandito siya. He is Emmanuel, God with us. He is God na nandito sa atin. God the Father is nasa langit, at the Holy Spirit ay nasa atin. Siya yung nandito sa atin. Kapag sinabi mo, nasaan si Jesus sa bata? Nasaan si Jesus? Nandito po sa puso ko. Right? No? So, ang Holy Spirit ang nandito sa atin. Kasi si Jesus din ay nasa kanang kamay na ng Ama na nakaupo at walang ibang ginagawa kundi mag-intercede. Pinag-pray na tayo ng mga Christians para maging matagumpay tayo sa ating ating buhay na Kristiyano. Praise the Lord. So, okay, so kapag ikaw ay speaking in tongues, pwede mong ipanalangin yung mga sino gusto mong ipanalangin, yung may anak na nasa abroad, no? Hindi mo alam, tapos nangyari nasa Middle East pa, at alaman mo na may gira doon, hindi mo alam, so alala ka na yun, no? Nagkaroon na ng anxiety kasi hindi mo na babalitaan ang nangyari sila. So you pray in the Spirit. Kasi pag you pray in the Spirit, kayong dalawa ni Ama ang nag-uusap. Kitang-kita ng Diyos ano nangyayari doon. No? So, kitang-kita ng Diyos ano nangyayari doon. So, ikaw ngayon dito makaka-receive ka ng peace. Pag naka-receive ka ng kapayapaan sa Panginoon, well,
assurance ka ng Lord sa iyo na walang maganda o walang masamang mangyari doon sa pinag-pray mo at alam mo yung kanilang ang kanyang katayuan din doon. Okay? So, praise the Lord. So, hindi lamang yun, kundi yung fruit of the Holy Spirit. Alam niyo yung fruit of the Holy Spirit? Yung 9 fruit of the Holy Spirit? Love, joy, peace, goodness, kindness, long-suffering, temperance, self-control, and patience. No? So, itong mga katagang ito yung nature ni Lord na ating tinanggap mula nung tayo ay born again. Ito yung tinanggap natin sa Panginoon. Kaya nga, sabi ni Lord sa 1 Corinthians, if anyone who is in Christ, he is a new creation. The past, the old has gone, the new has come. So, pinalitan ng Diyos ng nature niya ang ating bagong buhay. So, ito yun, sinasabi ng Pastor kanina na ito yung bubuhayin natin dapat. Araw-araw. Kahit sino mang kausap natin, saan tayo, yun ang bubuhayin natin. Yung love, peace, joy, kindness, goodness, dati, opposite tayo dyan eh. Diba? Dahil sa makasalanan tayo. Ngayon na binago na tayo ng Lord, yun ang nature na Diyos, kaligtasan niya na dapat natin buhayin sa atin. Kaya sinasabi ng Lord sa atin, you must be born again. Kaya hanggang hindi naisilang muli ang isang tao, ay hindi siya paghaharian ng Diyos. Hindi ka makapunta sa kaharian ng Diyos kung hindi ka naisilang muli. So naisilang muli tayo at itong fruit of the Holy Spirit, at yun ang ating bubuhayin. So hindi pa rin sabihin na, ganun mo kayo tayo kapag-ito. So hindi, nangyayari, nagkakasala pa rin tayo, nagkakamali pa rin tayo, nagkakaroon tayo ng shortcoming sa Panginoon. So, under the word of God, nasabi ng Lord, di ba? Sabi ni Peter, how many times do I have to forgive my brother? Is it 7 times? O anong sabi ni Lord? Hindi ko siya sabi sa'yo 7 times, o 70 times. 70 times 7. So that's 490 a day. So meron ba nagkakasala sa iyo ng 490 times a day? So wala naman siguro ganun, diba? So ganyan kalaki ang habag ng Diyos at ang kanyang grasya sa atin. Ang sabi ng Lord, ang grasya ng Lord ay hindi kayang i-over sa kasalanan natin. So ganyan kalaki ang grasya ng Lord. So sabi ng Lord, confess your sins before God, and He is faithful and just to forgive you and to cleanse you from all unrighteousness. So, every now and then, hindi tayo tawag sa Lord. So, hindi naman ibig sabihin ito, pwede pala yun eh. Ang gawa mo na kasalanan, gagawin ko yung dati kong ginagawa, pagkatapos magre-repent ako. No, my brothers and sisters. Kapag ginawa natin yun, sabi ni Lord, si Lord ay just and fair. So, mayroong consequence yun na mga kasalanan na ginawa natin na mangyayari sa atin. So, alam nyo na yung mga consequence nun. So, kapag ikaw ay gumawa ng ganito, kaya ang law natin ay kapag gumawa ka ng ito, ikaw ikukulong dahil ka nagkasala. So, ganun din si Lord. Pero kung ang gagawin natin, kaya nga sabi ni Lord, walk in the Spirit so that you will not fulfill the lust of the flesh. So, hindi tayo magkakasala sa Lord. Pero when you walk in the Spirit every day, from morning to evening, even pagtulog mo, hindi ka magkakasala para sa Lord. Pwede pala yun. Pwede pala. So, kapag ito ay kasanayan natin, yun lang ang umpisa niyan, napakahirap po. Napakahirap kasi kontrapilo yung dalawa. Yung flesh at saka spirit. Tayo ay na-born again tayo sa espiritu. Hindi tayo mo lagi sa katawan. Ganun pa rin yung ating katawan. Di ba? So, yung soul natin, yung sinasabi ni Pastor kanina, yung will mo, yung emotion mo, yung saka yung decision mong gagawin ay yung ating kaluluwa. So yung tatlong yun, dapat yun ay mag-submit sa Holy Spirit. Amen? So kapag nag-submit siya sa Holy Spirit, when you walk in the Spirit, ang sarap po. Ang sarap.
Yun lang sinasabi ni Lord na Matthew 6:33. Seek first the kingdom of God and all His righteousness, and all these things will be added to you. Hindi mo na kailangan humingi kasi alam ni Lord ang kailangan mo. No? So, when you walk in the Spirit, inunahan mo ang iyong buhay sa pagsusumika na unahin ang kaharian ng Diyos, unahin ang kalooban ng Diyos, lahat ng mga ito, ibig sabihin lahat ng mga kailanganin natin ay ipagkakaloob ng Diyos. No? Praise the Lord. So, napakaganda ng pangako ng Panginoon. So, mayroon pa tayong gagawin. Yun ang sinasabi ni Pastor kanina na mag-act tayo doon sa sinasabi ni Lord. Kasi kung wala, ang faith kasi, di ba? Faith, mayroon tayong pananalig. Pero kung walang gawang walang halong gawa yung ating faith, ano ba ang mangyayari? Di ba? Parang patay, walang mangyayari. Pero kung sasamahan mo ng paggawa, ay yun ang faith ng Lord, mangyayari po sa ating buhay ang kalooban ng Panginoon. Pero kapag tayo po ay nasa kalooban ng Panginoon, mga kapatid, yung nature ni Lord, na love, peace, no? Ang hirap pag wala kang kapayapaan. No? Ang hirap din na wala kang joy. Palagi ka na lang kasimano kasi wala kang joy. At ang joy ni Lord, alam mo, ang joy ni Lord, mga kapatid, ay hindi yung joy na, hindi yung happiness na sinasabi natin dito sa mundo. Lungkot ko, punta mo lang ako sa karaoke, kanta ko doon, o saan kabarkada ka, para maghanap ka ng kapayapaan. Hindi po ganun. No? Ang joy ng Lord ay walang halong pag-alala. No? So, perfect yun. Kapag yan ay nasa iyo, wow, subukan yung mga kapatid, mag-walk in the Spirit. Subukan yung mag-speak in tongues, kausapin niyo si Lord palagi mula sa inyong magising, hanggang sa ikaw ay nagtatrabaho, nagdadrive, o anumang ginagawa mo, pwede mong gawin yun. Naglalaba ka man sa bahay, o anuman, kaya tayong gawin in the Spirit. Kasi si Lord mismo ang mag-guide sa mga ginagawa mo. Bibigyan ka, magugulat ka, nagawa ko pala yun, parang yun, hindi ko magawa-gawa yun. Nagawa ko naman. Kasi dinadagdag ni Lord ang mga binibisyon mo. Dinadagdag ni Lord. O yan, mahirap pa maging Kristyano. Ang ganda, diba? Tapos sabi ni Lord kanina, kung ikaw ay filled with the Holy Spirit, you will lay hands on the sick and the sick will recover. No? Kasi si Lord yun. At sabi ng Panginoon, magpapalayas ka ng demonyo. Meron pa nagpapalayas ng demonyo dito? O tayo yung pinalayas ng demonyo? Ano ba gusto natin? Huwag natin hayaan na tayo palayasin ng demonyo, ha? Meron po akong sample dito. Yung isa lang yung pastor po na nasa Canada na yun. Ay, praise the Lord. Kinuha na siya ni Lord pala. Bago siya ng born again po, ay sabihin mo na lahat ng mga bisyo ng lalaki. Yung asawa niya na born again, at palaging kasama ng pastor, at one day po, pumunta ko sila sa bahay ng pamilya ito. Akala nung asawang babae, itong asawang ng lalaki ay wala ito kasi maga pa lang, lasing na. So, nag-pray sila ng pastor doon at nagpalayas po sila ng demonyo sa buong bahay. At hindi nila alam na yung pala, yung asawa ng babae ito, yung lalaki, yung naging pastor niyo, ay nandun pala sa kusina nila. So, ang lakas ng boses ng pastor na nagpalayas ng demonyo. Sa kalas, pinapalayas ka namin sa lugar na ito sa pangalan ni Jesus. Alam mo ba na sumagot doon sa kusina yung lalaki? Oo, lalayas ako. Lasing naman, lasing. May dala-dala pang manok. Oo, lalayas ako. No? Sa ating pagkatingin, nakakatawa. No? Pero, spirito kasi yan, mga kapatid. Spirit, nangyayari yan sa spirito. So, ito mo, ang demonyo, sumasagot. No? So, ganoon din dito sa atin ngayon, na kapag mayroon kang Holy Spirit, mayroon kang kapangyarihan para magpalayas ng demonyo. Amen? Praise God. So, ating sundin yung sinabi ng Lord kanina, ini-invite ko kayo na para kung sino gustong tumatak sa inyo ng Espiritu Santo, baptize tayo ng Lord, i-empower na tayo. So, mag-pray lang tayo, kaya yung ginawa ng apostles doon. Pray tayo, hindi natin ang
kapangyarihan ng Espiritu Santo sa atin at upang tayo ay ma-empower ka. Magamit natin sa ating buhay araw-araw. Success at tagumpay at kasagalaan ay pagkakaloob ng Lord sa isang Kristiyano nag-walking in the Spirit. Okay, so pray tayo. Okay, so sino mo gusto? Tayo po. Hallelujah. Hallelujah. Panginoong Diyos, salamat po sa pagkakataong ito. Alam natin, Lord, na nandito ka, kasama namin, Lord, dahil sabi mo po na saan man dalawa o tatlo nagkakatipon sa iyong pangalan, ay naroon kang kasama nila. You are in our midst, Lord Jesus. Salamat po sa inyong kabutihan, Panginoon, na nandito ka sa amin, Lord. At ngayon, Panginoon, nagpapasalamat kami kung paano kami bibigyan ng iyong mga salita na kailangan namin ang kapangyarihan ng iyong Espiritu Santo, Lord, na kami ay habang kami ay naghihintay sa muling pagbabalik ng iyong anak na si Jesus, Ama, ay bibigyan mo kami, papatnubayan mo kami, bibigyan mo kami ng kapangyarihan upang maging matagumpay at managanap po kami buhay bilang isang Kristiyano dito sa mundo, Lord, hanggang sa iyong muling pagbabalik, matatagpuan mo kami, Panginoon, na tapat sa iyo, Lord. Huwag mo pong hayaan, Panginoon, na manunod kami, Panginoon, sa mga pansanlibutan na pangyayari, Panginoon. Dahil, Lord, alam po namin na tinubos mo na kami. So, yun, gusto namin na mag-glorify ka sa aming katawan, mag-glorify ka sa aming buhay, Panginoon. Lord, sa oras nito ay humihingi po kami ng tawad sa lahat ng aming mga kasalanan, Panginoon, mula ulo hanggang paa, sa aming thoughts, sa aming intention at motibo.